maibalanse yung kasong nasa harap niya. So, lahat ng mga issues na ganyan ay pinagbobotohan ng mayorya in a Republican Democratic country such as the Philippines. So nakita natin yung pag-exercise ng Senado ng kanyang kapangyarihan under the democratic process under the Constitution. So hindi totoo 'yon na hindi paggampanan sa tungkulin ng Senado yung nangyari kagabi. Opo. Attorney, para na rin maintindihan ng ating mga kababayan, ano ho ba ang essence o diwa po ng naging desisyon ng Supreme Court? Kasi nga, hindi ho ba may kanya-kanya pong role ang branches of government, ang legislatura nga, to try and decide, di ba, sa impeachment. Pero dito sa naging desisyon ng Supreme Court, ano ho ba yung gustong iparating para sa ating lahat at lalo na po sa mga kinauukulang mga opisyal? Yung Supreme Court decision na yon, kung mababasa ninyo, medyo mahaba-haba pati yung mga concurring opinions. Sinasabi nila na ang Supreme Court ang may kapangyarihan na mag-decide on the interpretation of constitutional issues at ito rin ang may kapangyarihan na mag-decide kung meron nga bang ginawang pang-aabuso ang isang co-equal branch of government doon sa proseso. Hindi ito pag-desisyon doon sa merito ng kaso, ito lamang ay pag-desisyon sa procedural aspect o teknikalidad na within the power of the Supreme Court. At nakita niya na doon sa proseso ng pag-initiate ng impeachment complaint o articles ay nagkaroon ng pang-aabuso sa karapatan ng nasasakdal na si Vice President Sara Duterte dahil hindi siya nabigyan ng due process. At kasama na rin dito yung pag-aabuso sa kapangyarihan ng pag-initiate dahil hindi ito sinunod yung one-year bar rule na kailangan isang complaint lamang at ininterpret yun ng Korte Suprema kung what it entails na mag-initiate, which is yung pag-file at yung referral. So it is not actually a deviation from the Francisco versus House of Representatives case, but actually strengthening the doctrine that it laid down in Francisco. So, sinabi ng Korte na dahil may pang-aabuso, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, lahat ng ginawa ng House of Representatives ay invalido at walang epekto. Kaya nawalan din ng jurisdiction yung Senado ayon sa Korte Suprema. Napakalinaw, attorney. Hindi po yung merits ng kaso ang dinesisyonan ng Korte Suprema, kundi yung procedure na ginawa po. Doon po pumasok ang Korte Suprema. Yung merits, nandun, nasa Senado. Kayo na mismo dyan, yung nag-discuss, nagtatalakay. Attorney, para na rin na maintindihan, saan banda po ba sa proseso nito na nalabag po ng House of Representatives yung tinatawag ng one-year bar rule? Paano po at saka yung due process, saan po banda po doon na masasabi natin na yan ang na-violate ng Kamara? Doon sa 97-page decision, unang-unang tinalakay ng Korte Suprema nga yung proseso ng pag-initiate ng 3 complaints noong Disyembre at yung hindi pag-refer kaagad o immediately ng Secretary General the Speaker of the House para ilagay sa order of business yung 3 complaints na yon within 10 session days. Sinabi ng Korte Suprema na yung nangyari noong February 5 na inilagay yung 4th complaint at yun took precedence over the 3 other previously filed complaints noong December ay hindi maaaring gawin dahil na rin nag-i-exist na raw yung 3 na yun noong Desyembre pa lang at nasa kapangyarihan ng House of Representatives na yun ay sundin niya yung nakalagay sa House rules nila na i-refer kagad to the Speaker at na hindi ginawa. So dahil sa aktong yun ng pagde-delay ng pagre-refer na yun to the committee, in-skirt or nilagpasan ng House of Representatives at bypass niya yung sarili niyang rules. Kaya dahil doon, yung pang-4 na articles of impeachment na sumampa sa Senado at transmit ay invalido from the very start.
parang hindi siya nag-exist at all. So yun yung action o yung sinabi ng Korte Suprema na pinaka-fatal to the case of the House of Representatives. Baka doon, sa madaling salita, attorney, nagsimula po nung baga yung delay sa opisina ng Secretary General. Dapat dinerenso Yes. kaagad. Ay, dili yung ganito mo lagi pa na sa mga tao dito, pero ang dami na Dapat dinerenso Yes. kaagad doon sa opisina ng Speaker. Tama ho ba? Tama yun, parang sinabi pa nga ng Korte Suprema na walang discretion yung House Secretary General na i-delay yun dahil yun ay lalabag doon sa spirit ng konstitusyon. Po, at sinabi din, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, sinabi din ni Senator Marcoleta kahapon, tinanong po siya ni Senator Cayetano, hindi ho ba kung nabasa ba nila mismo yung complaint, mismo doon sa kanila, sa House, at aminado si Senator Marcoleta na wala silang nabasa, humihingi nga daw siya, tapos walang nabasa, attorney. Isa rin ho ba yun sa mga naging violation ng House of Representatives? Tama ka dyan, kung maalala mo, nung naglabas ng yung resolusyon ng yung Korte Suprema na makailan lamang at tinatanong yon kung nabigyan ba lahat ng mga kongresista ng kopya yung complaint na fourth complaint at kung nabasa ba ng mga kongresista yung fourth complaint na yon. Ngunit hindi ito sinagot ng Kongreso kahit na meron siyang pagkakataon na sabihin ito dahil in-invoke niya yung separation of powers o political question. Kaya sayang yung oportunidad dahil kung nasagot nila kagad yun, kung talagang alam naman nila na naibigay nila yung mga